pananampalataya at debosyon sa Poong Nazareno ang karaniwang dinadayo dito sa Quiapo. Ngunit sa tabi-tabi ng simbahan na ito, may ibang umaakit sa mga tao rito. Ang pangako na mabasa ang kanilang kapalaran at walang ibang nakakagawa nun kundi ang mga manghuhula o ang mga fortune teller. Ngayong araw, samahan niyo akong maglibot sa Quiapo para malaman ang pulso ng mga tao sa panghuhula. Hindi ba ako not personally, but my mom did nung pinapanganak ako. No. Siya na-try ko, kaya lang meron siyang totoo, meron ding hindi totoo. Ang paniniwala ko, siya lang nasa. Di naman. Pero yeah, I'm open to it kasi I think it's more about experiencing yung Filipino culture, no? I would, just for the fun, just for the hell So, of it. yung mga palm reading. Yeah, that one. Nakakapagtaka bakit sa loob ng plaza kung saan nandito yung isa sa mga pinakamalaking church, pinakamalaking figure ni Nazareno, doon pa nagpro-proliferate yun. Plus, in of itself, magtataka ka rin kasi for most people, pag naniwala ka sa hula, mas nagkatotoo, talagang it gives off a like inspiration and things. I don't want to discredit them because it still is, a source of living, a source of income, but it's just really questionable where they're able to get that sort of power or magic. It's What she said po, no, ang dami po naniniwala sa hula and all that po, pero parang wala naman po siyang scientific basis. Pero it's fascinating to see na maraming tao pa din ang dumadayo nagpapahula. Iba't ibang tao, iba't ibang paniniwala. Ika nga nila, wala namang mawawala kung ika'y maniniwala. Ikaw, naniniwala ka ba sa hula?